Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sa araw na ito, naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para po sa pag-receive ng kanyang makapangyarihang salita. Hayaan niyo po tayo po ay magsasalo-salo ngayon sa napaka-powerful, napaka-healthy na salita ng ating Panginoon na magtuturo sa atin, higit sa lahat, magbabago po sa ating buhay. So tayo po ay nasa installment ngayon, nasa third installment ng ating series dito sa buwan ng October, entitled ay OU1. Sinabi natin that sometimes the only way to truly appreciate a favor is by returning it. Kaya nga po, itong buong month ng October, ito din yung tinatawag nating Pastor's Appreciation Month. Kasi nga po mga kapatid, malaking epekto nito, hindi lamang sa nakaka-receive kundi dun sa nagbibigay nito. Kaya nga po, dito sa mga pag-uusapan natin ngayon, makikita natin yung epekto ng pagkakaroon ng attitude of gratitude sa isang tao at dun sa kanyang pagbibigyan. Ano yung mga pinakamatitinding epekto nito? Maniwala po kayo mga kapatid. This will really change your life, your situation. At makikita natin yung mga significant na effects nito sa buhay natin at sa ibang tao. So let's get started. Alam niyo po mga kapatid, meron tayong madalas na binabanggit kapag tayo ay nagde-declare ng blessing sa isang tao. Ito po yung phrase or yung idiom na God bless. Ito po ay nanggaling sa buong salita na may God bless you. So ito ay pinaikling salita, itong God bless na ito na God bless you or may God bless you. So ito po mga kapatid ay common English na expression na madalas na ginagamit natin para mag-wish tayo sa isang tao ng blessing sa iba't ibang sitwasyon, especially to will the good of another person. Kapag gusto mong may magandang mangyari dun sa taong yon. Especially, di ba, kapag may magandang nagawa sa atin yung tao, kaya nakaramdam ka ng maganda dun sa isang tao, sasabihin mo sa kanya na God bless or God bless you. So dito sa pag-uusapan natin ngayon, we will learn how to appreciate those who bless you. Paano ba natin ma-appreciate yung mga taong pinagpapala tayo? Paano natin ma-appreciate yung mga taong naging mabuti sa atin? At dito rin, makikita natin ano yung mga significant effects nito sa atin at maging dun sa mga tao na tatanggap nito at sa pangyayari sa ating buhay. So how to appreciate those who bless you. So I want you to open your Bible with me in Philippians chapter 4, verses 10 hanggang 19. Philippians chapter 4, verses 10 hanggang 19. Verse 10, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned how to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. 13, I can do everything through Him who gives me strength. Verse 14, yet it was good for you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I'm looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. 19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ
Jesus. So the context of this verse was already revealed in the text. Nagbigay sila ng support kay Apostle Paul ng ilang ulit. So bilang tugon sa suportang kanyang tinanggap mula sa mga taga-Pilipos, isinama niya ang appreciation letter na ito sa kanyang sulat sa kanila. So kung nakakatuwa lang sa tingin ng maraming tao na ang akala nila na si Apostle Paul ay super strict, na super na seryosong tao, but in his heart, mapapansin natin na napakatindi ng kanyang pagkakaroon ng gratitude, ng attitude of gratitude. Napaka-importante kasi nito sa panahon nila, lalo na nung Roman Empire. According to Seneca, si Seneca po mga kapatid ay Roman philosopher at advisor ni Emperor Nero. Isa sa pinakamalupit na emperor nung panahon na iyon. So sinabi ni Seneca, nung panahon daw nila, gratitude may have been particularly important in Macedonia, na parte itong Philippians, of which Philippi was a part. In early times, an ungrateful man was said to have been liable to prosecution there. Grabe no? Ibig sabihin, krimen sa kanila ang hindi pagpapasalamat. In fact, sa Bible din naman utos ito. So pag hindi mo ginawa, ito ay isang kasalanan. Bakit kaya? So ibig sabihin, malaki kasi ang nagiging epekto ng pagkakaroon ng pagpapasalamat o pagiging mapagpasalamat sa tao, sa sitwasyon, at maging sa tagumpay mo. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. So in short, our passage dito ngayon is simply saying God bless. Ito yung sinasabi na may magandang mangyari sa kanila, nagde-declare ng maganda sa kanila si Apostle Paul dahil doon sa ginawa nila sa kanya. So join me in our message today entitled God Bless. So God bless. How to appreciate those who bless you. Pwede bang i-type mo dyan sa comment section ngayon o sabi mo sa katabi mo na God bless. Akala natin wala lang ito. Pero yung mga simpleng mga declarations na ito, yung mga simpleng mga salitang ito na binibitiwan natin, na taos sa ating puso, alam niyo po ba mga kapatid na napakalaki ang magiging epekto nito sa buhay mo, sa ibang tao at maging sa tagumpay mo. But the question is how to appreciate those who bless you. Kasi dito magsisimula yan eh. Bakit? Bakit ka magiging mapagpasalamat? Kasi may rason ka para mapagpasalamat. Maraming mga tao, may rason ka na nga eh. May reason ka na magtagumpay. May reason ka nang makabawi. May reason ka nang umayos yung buhay. Kaya lang, hindi natin makita yon. So dito, para magkaroon tayo ng magandang puso, hanapin mo yung rason. Okay? Halimbawa, may taong nakagawa sa'yo ng maganda, may magandang sitwasyon, may magandang nangyari sa'yo. Because of these people, may reason ka na agad eh. Meron ka na agad foothold, kumbaga. Meron ka na agad rason para magkaroon ka ng magandang epekto. Magkaroon ng magandang epekto ito sa iyong buhay. Kaya lang kailangan makita mo ngayon. Mag-umpisa ka dun sa mga taong naging mabuti sa iyo. But the question is, how to appreciate those who bless you. Number 1, makikita niyan natin ito in verses 10 hanggang 13. Sabi dito, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. Napansin mo, may mga panahon pala na kahit concern ka, wala kang opportunity na magawa yon. Napansin niyo po? Kahit na gustong-gusto mo minsan na mabigay exactly yung kailangan ng taong yon, darating yung panahon na wala kang oportunidad. Kaya lang good news, pwede kang mag-renew ng concern. Kaya sinabi dito na Apostle Paul, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. Iba talaga yung walang kabuhay-buhay na tao eh. Yung walang pagpapasalamat, alam mo yun eh, na kahit na may opportunity siya, hindi niya gagawin yun. Pero hindi lahat na hindi na bibigay ang gusto mo ay masamang tao. Maniwala ka, hindi. Tuloy natin, verse 11. I am not saying this because I am in need. For I have learned to be content whatever the circumstances.
Sinabi niya ganun, hindi ko sinasabi ito dahil sa may kailangan ako. But technically, may kailangan talaga siya. Pero hindi siya sumusulat doon dahil may kailangan siya. Hindi yun ang dahilan niya. 12, I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. 13, I can do everything through Him who gives me strength. Sinabi ko na po yung context ng verse 13, hindi lagi sa pangit na pangyayari ito. Whether sa magandang sitwasyon o hindi magandang sitwasyon, I can do everything. Maraming mga tao kinakaya yung hindi magandang sitwasyon, pero hindi nila kinakaya pag blessed na sila. Lalo silang sumasama, lalong nalalayo kay Lord. But sinabi niya dito, I can do everything through Him who gives me strength. Of course, kasama yung hindi magandang sitwasyon. How to appreciate those who bless you, number 1 is rejoice. I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. So this brief, warm letter was written to Philippi from Rome nung nakakulong si Apostle Paul in AD 63. Alam niyo po mga kapatid, napaka-close ni Apostle Paul dito sa church na ito. At itong church sa Philippi, ito yung leading church or sa Macedonia. Yung Philippi din mga kapatid, ito yung leading city din sa Macedonia. Alam niyo po mga kapatid, napakaganda nitong book of Philippians na ito. Why? The key word of this short letter is joy. Joy or rejoice. Paulit-ulit na binabanggit ito dito sa passage na ito. And this suggests a helpful strategy for the book study. Mas madali mo mapag-aralan ang book of Philippians kapag nahuli mo na yung keyword dito sa passage na ito. At mas ma-extract mong maigi yung message nito, mas madaling i-expose kapag alam mo yung mga paulit-ulit na salita. Napansin mo, kaya mo inuulit-ulit ang salita kasi importante yon. Bakit mo laging sinasabi sa kanya yung bagay na yan? Kasi para sa'yo, importante yon. Ganon din sa pagsusulat. Napaka-importante ng repetition. Kay literary strategy yan ng mga sumusulat. Kaya paulit-ulit niyang binabanggit ito. Now, ano ang gagawin natin dito? How to appreciate those who bless you? Number 1, rejoice. First, paano natin gagawin ito? Rejoice when you react. Sabi dito, I rejoice greatly. Remember that rejoicing is a form of reaction. Ngayon ang tanong, paano ka huling nag-react sa tumulong o sumuporta sa'yo? Masaya ka ba? O nambubuli ka pa? Masaya ka ba? Paul said, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Sinabi niya kahit medyo na-delay lang ang support ninyo, masaya ako dahil muli ninyo akong naalala. Pwede niya naman sabihin, sus, buti naalala niyo pa ako. Ba, ganun pa. Yung iba, buti nga naalala ka eh. Pag hindi ka naman na inalala, lalo kang magagalit. Pag inalala ka naman, dahil medyo kinapos dati, alam mo yun, nagagalit ka pa rin. Ano ba talaga? Ano ba talagang gusto mo? Napansin natin yung puso ng isang tao, hindi tama eh. So anong gagawin natin? How to rejoice? Rejoice when you react. Yung reaction natin mga kapatid, ibig sabihin, sa totoo lang eh, naranasan mo na ba yung super effort mo? Naghahanap ka ng regalo, naghahanap ka na maitutulong, pero pagbigay mo, wala man lang siyang reaksyon na maganda. Naranasan mo na ba yon? Ano magiging epekto sa iyo nun kapag gano'n ang ginawa mo? So dito sa passage na ito, sinasabi lang natin dito that show to these people that you're happy, or sabihin na natin, let them feel man lang that you're happy. So rejoice when you react. Pangalawa, rejoice when you receive, that at last you have renewed your concern for me. I rejoice greatly, sinabi niya dito. So bilang expression ng kanyang appreciation, ipinadama at sinabi niya ng direkta sa kanila na masaya siya doon sa ginawa niyang pagtanggap. Na masaya siya doon sa ginawa niyang pagtanggap. So ang tanong ngayon, paano mo ipinaparamdam sa mga tao ang pagpapasalamat mo? Unang kapamaraanan.
for you to appreciate those who bless you, rejoice. Rejoice when you react. Rejoice when you receive. Ipadama mo ito dun sa tao. Kasi alam mo, naging mabuti sila di ba? Kaya lang problema, hindi natin alam magsukli dun sa mga taong mabuti. Unang magandang sukli dun sa kabutihan ng tao is through rejoicing. I rejoice greatly. Sinabi niya dito. Pangalawa, in verses 14 hanggang 18, yet it was good for you to share, eto, tignan nyo itong maigi. Yet it was good for you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, I set out from Macedonia. Not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. 17. Not that I'm looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Number 2 is remember. For you to appreciate those who bless you, number 1, rejoice. Number 2 is remember. So Paul acknowledged the latest gift from Philippians and recalled their past generosities. Biruin mo, in-acknowledge yung gift nila, yung latest na gift sa kanya, na tulong sa kanya, at inalala pa yung nakaraan na ginawa para sa kanya. So ngayon ang tanong, paano ba tayo umalala ng mga pagpapalang ito? Number 1, first, highlight the good memories. Eto, tingnan nyo itong maigi. Highlight the good memories. Pwede kasing ma-highlight yung bad memories. Halimbawa, hin-highlight mo yung mga bad memories mo. Ano mangyayari? Siyempre, mababad trip ka. Kung ano laman ng isip mo, nakaka-apekto yan sa pangangatawan mo at sa action mo, sa buhay mo. Pag hin-highlight mo, hindi ko sinabing wala tayong bad memories. Ang sinasabi natin dito, paano ka nag-highlights ng mga bagay-bagay sa buhay mo. For example, nagbabasa ka, ako mahilig ako sa ganyan. Yung pag nagbabasa ako, lalo na yung unang Bible ko, lahat na may kulay. Yung crayon ng kapatid ko, naubos na yata, kakukulay ko. Ang hilig ko maglagay ng mga highlights. Napansin mo, pero hindi lahat nilalagyan mo ng ganon. Bakit mo nilalagyan ng highlights? Kasi para sa iyo, importante yon. Ngayon, pagdating dito mga kapatid, you have to highlight the good memories. Alam mo, sinabi niya dito, moreover, verse 15, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving. Napansin mo, sakit nun, no? Not one church. Ang tumulong sa akin dito, except you only. Of course, sinabi niya doon. But gusto ko makita natin dito, sa totoo lang, may church pala, specifically mga Christians, na hindi supporter at generous. Meron palang mga ganun, no? Hindi, pag Christian yan, dapat ganun. Hindi rin. Kaya dapat tinuturo ito. Hindi porket ipinanganak ka sa maayos na pamilya, maayos ka na agad. Okay? Hindi porket matino ang nanay at tatay mo, matino ka na agad. Hindi porket matino yung mga kasama mo, matino ka na agad. Una, dapat ituro ito sa'yo. Pangalawa, dapat nagpapaturo ka. Nakuha po natin, ganito rin pala. May mga hindi pala generous na Christian, no? Pero generous sa paghingi. Napansin natin yung imbalance na yon sa buhay ng isang tao. May mga ganon. So napansin nyo to, sinabi niya, not one church shared with me in the matter of giving and receiving. But good news. Meron din palang church na generous. Bakit? Sinabi niya dito, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. 16, for even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Tinulungan niyo na ako dati, tapos pagdating ko sa Thessalonica, tinulungan niyo ulit ako. So anong ibig sabihin nun mga kapatid? May mga bad memories siya. Pero ang hinighlights niya dito, yung good memories niya. Kaya nababad trip ka eh. Kasi minsan, yung pag-aalaala natin,
hindi natin maiayos. Mamaya, naku, maniwala kayo sa ending natin. Napaka-importante ng mga babanggitin ko dito. Lalo na may tinatapos ako ngayon na book, napakaganda, yung adverse effect ng childhood trauma. Kapag tanda mo na, marami pala nangyari sa'yo na hindi maganda, na naaalala mo dati na nagkakaroon ng manifestation sa'yo yan. Iba't ibang manifestation. Karamdaman, pangit na pamumuhay, pangit na ugali, akala mo wala lang. Pero mamaya, yung ayaw mong ginawa sa'yo, o ayaw mong ginawa ng pamilya mo, mamaya ginagawa mo na rin. Mamaya nangyayari na rin sa'yo. Tayo ay epekto ng ating kabataan. Paano mo ngayon mapagtatagumpayan yan? Paano ngayon? Actually, sinabi ko na rin, no? Isa-isa sa technique nila na sinabi, you have to highlight the good memories. Train your brain. You have to train your brain. Lalo na yung pag-aalaala natin. Alam niyo po mga kapatid, napaka-importante nito, huwag mag-focus sa bad memories. Dahil siguradong may good memories naman. Ulitin ko, huwag mag-focus sa bad memories. Hindi natin sinabing wala. Ultimo si Apostle Paul, nabanggit niya yon. Pero ang focus mo ngayon, dun sa good memories. Okay lang kung wala, mayroon naman. Kaya lang, masyado na tayong kinakain ng mga bad memories natin. At hindi, sometimes we need to learn this kind of art of remembering. Art din siya. Nakuha natin yon. Art din siya. Ngayon, kung masyado siya na-highlight yung bad memories, panahon na para ma-highlights naman yung mga good memories. Second, paano ba ang pag-alaala? Honor God in your memories. You have to honor God. Tingnan niyo po maigi, ganda nito. I have everything in need. I have even more than I need. I have all I need because Epaphroditus brought your gift to me. Your gift is like a sweet-smelling sacrifice offered to God. God accept that sacrifice and it pleases Him. Napansin mo pati sa alaala niya, inonor niya ang Panginoon? Your gift is a sweet-smelling sacrifice offered to God. God accepts that sacrifice and it pleases Him. Honor God in your memories. Ang tanong ngayon kapatid, dun ba sa alaalang ginagawa natin, napapapurihan mo ba si Lord? Ang gandang pang-balanse nito kapatid. Ang gandang pang-ayos, pagbabago ng isip ng isang tao. Kasi minsan, inahayaan lang natin na tumatakbo yung isip natin. Pero hindi natin tinitingnan, naluluwalhati ba si Lord dito sa pag-iisip na ito? So you have to highlight the good memories and you have to honor God in your memories. Huwag mong kalilimutan si Lord sa iyong alaala. Higit sa lahat. Nakuha po natin, so importante yung pag-alaala. Maganda itong resulta, maganda itong ganti sa mga taong naging mabuti. Naaalala sila. Alam niyo po sa totoo lang, isa sa pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang relasyon, paglimot. Biruin mo yung sabihin sa'yo, ay, who you? Samantalang ang tagal nyo. Tapos sasabihin mo, who you? Ibig sabihin, galit. O kaya naman talagang kinalimutan na. Yung tao nyo, pinipilit na kalimutan. Di ba? Isa sa pinakamasakit, palibhasa kasi, nag-iba ka na, nakalimutan mo na ako. Di ba? Sakit nun. Lalo na may maganda namang nangyari, o kaya hindi naman puro pangit. Mahirap talaga yun. Isa sa pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang relasyon, paglimot. Tingnan nyo maigi, kaya nga si Lord galit na galit kapag nakakalimutan natin siya. Galit si Lord. Kaya remember. From Old Testament hanggang New Testament, importante alalahanin ang salita ko, alalahanin ang ginawa ko sa inyo. Importante yan kay Lord. Bakit? May relasyon kayo ni Lord tapos nakakalimutan mo. Kaya importante kapatid yung pag-alaala. Importante itong alaalang ito. Sa totoo lang mga kapatid, madaling umalala ng tao sa panahon ng pangangailangan. Pero madali ring makalimot after tumanggap ng pagpapala. Ditin ko, madaling umalala sa tao sa panahon ng pangangailangan. Pero madali ring makalimot after tumanggap ng pagpapala. So hindi ito nagiging maganda sa isang relasyon, hindi ito nagiging maganda sa atin, at hindi nagiging maganda ito
sa ating paligid. Now, how to appreciate those who bless you? Number 2 is remember. Remember. First, you have to highlight the good memories and you have to honor God in your memories. Highlight the good memories. May bad memories, pero ang guguhitan mo doon, i-highlight mo yung good memories sa kabila ng may bad memories. And, pinaka-importante, honor God in your memories. Sa mga ala-ala natin, make it sure na bibigyan mo ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Na bibigyan mo siya ng papuri. Pangatlo, last but not the least, verse 19. And my God shall supply all your need, according to His riches in glory, by Christ Jesus. How to appreciate those who bless you? Number 3 is reciprocate. Reciprocate means to give something in return. Actually, mga kapatid, ang verse 19 is a prayer wish. Ulitin ko itong verse 19 na ito ay prayer wish. So He assured them of blessings in return and committed them to God's glorious riches. Now the question is, how to reciprocate? Paano gumanti sa taong mabuti? Paano gumanti sa taong mabuti? First, bless the giver. Bless the giver. Ito ang tamang pagganti. Take note. Take note. Madaming tao madalas mag-quote nitong verse na ito. Okay? Madalas kino-quote na ito. And my God shall supply all your needs according to His glorious riches in glory by Christ Jesus. According to His riches in glory by Christ Jesus. Madalas kino-quote itong verse na ito. Kaya lang, mga kapatid, inaangkin nila yung verse na ito. Ano ibig sabihin mo doon? Sinasabi nila, and my God shall supply all my needs. And my God shall supply all my needs. Inaangkin. Pansinin natin maigi itong text na ito, 19. And my God shall supply all your needs. All your needs. Bakit mga kapatid? Pareho lang naman yun, hindi. Kung titignan mo yung context na ito, pwede rin kung hindi ito yung i-quote mo. Kaya lang kung ito yung quote mo, may context to. Sinabi ko nga, prayer wish, ito, your need, not my need yung nakalagay dito. Prayer wish kasi ito. Ito ay hindi para sa lahat o para sa sarili natin. Kundi para itong verse na ito ay para sa mga taong tumulong sa'yo. O mga taong nagbigay sa atin. Ito yung prayer wish ni Apostle Paul sa mga taong tumulong sa kanya. Halimbawa, may tumulong sa'yo. Ito, madalas ginagawa ito. Halimbawa, nagre-reply ako, natulungan ko ito. Isa ito sa mga binabalik kong verse. And my God shall supply all your need. Nakuha natin yung pinagkaiba ninyo. Importante ikaw, my God supply all my need. Anong ginawa mo? Hindi, kiniklaim ko ito. Hindi yan. May ginawa kasi sila, yung mga taong yun, na mabuti sa kanya, gumanti siya. Kaya paano gumanti ang taong mabuti? Bless the giver. Kasi ang pinakamagandang uri ng pagganti ay pagganti sa kabutihang binigay sa iyo ng isang tao. Tandaan natin, maraming uri ng pagganti sa kabutihan na ginawa sa iyo ng mabubuting tao. Maraming uri ng pagganti. So, pwedeng financial, pwedeng declaration, pwedeng prayer. But mga kapatid, ang pinakamagandang pagganti, you have to bless the giver. Ang problema, hindi natin binibless yung giver. Technically, mga kapatid, basically, bibless sila ni Lord. Kaya lang, sa kanila walang problema. Dahil whether hindi mo sila gantihan ng mabuti, gagantihan sila ni Lord. Because God will prosper the generous, sinabi ng Bible. Okay? Sino may problema ngayon? Hindi sila. Ikaw ang may problema na. Dahil baka sa susunod, wala ka ng blessing. Baka sa susunod, wala nang tutulong sa'yo. Nakuha po natin mga kapatid, isa sa pinaka-importanting technique na ito, you have to reciprocate. Bless the giver. Kaya sinabi ni Apostle Paul, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Second, mga kapatid, paano gumanti sa taong mabuti? Bless the giver and then bless God. Ibig sabihin nito mga kapatid, kaya sinabi dito ni Lord,
And my God shall supply. And my God. Hindi niya sinabing, hindi, ako bahala dyan, hindi ako mauubusan. Hindi ako magkukulang sa'yo. Napansin mo mga kapatid? Hindi. Dapat si Lord pa rin yung naitataas. Dapat si Lord pa rin yung naha-highlights. Bakit kailangan maitaas si Lord pagdating dito? Sinabi dito, and my God shall supply. Si Lord kasi yung supplier eh. So dito, inaamin ni Apostle Paul na hindi ako yung number 1 na supplier nito. Ay, pambihira. Simple lang sinasabi ni Paul dito, ako mauubusan. Pero si Lord hindi mauubusan ng paraan para pagpalain kayo. Dumaan man ako sa kakapusan at hindi ko maibalik sa inyo ng pareho yung ibinigay nyo sa akin. But si Lord kayang ibalik sa inyo lahat ng ginawa sa inyo ng higit pa sa ibinigay ninyo. Bakit? And my God, yung Diyos na pinaglilingkuran ko, yung Diyos ng pinagpala ninyo, ay isang Diyos na hindi mauubusan. And my God shall supply all your needs. Ano nakalagay dito? According to His riches in glory by Christ Jesus. So you have to bless God. Kinakailangan si Lord pa rin ang bida. Kinakailangan siya pa rin ang naitataas. Kasi pag ikaw ang bida, sabi ni Lord, ito sa'yo mo kunin. Sa bangko mo kunin lahat yan. Sa'yo mo kunin, tandaan natin mga kapatid, kakapusin at kakapusin tayo sa iba't ibang area ng ating buhay. But kapag kay Lord ka humuhugot ng pagpapala para maibigay mo sa iba, at si Lord ang nululuwalhati, hindi ka mawawala ng, makinig ka maigi, hindi ka mawawala ng pagkakataon para maging pagpapala sa iba. Kaya hindi ko alam hindi ko minsan ma-imagine, bakit may mga tao na hindi kayang maging pagpapala. Napansin mo yon? Kasi kung si Lord pala'y naitataas, at kay Lord ka pala humuhugot, bakit nawawalan ka ng reason para maging blessing? Sa ibang tao, kay Lord pala huhugot nitong mga bagay na ito. Kasi baka minsan nakatuon lang tayo sa ibang bagay. Hindi natin nakita na ito pala ay art, napakaraming pamamaraan pala para maging pagpapala tayo sa ibang tao. Napakaraming pamamaraan. Kung naniniwala ka sa power ng prayer, kung naniniwala ka sa power ng declaration, kung naniniwala ka sa power ng generosity, ng reciprocity, kung naniniwala ka dito, hindi ka mauubusan. Basta bless the giver and then bless God. Every time, kapatid every time na gumagawa ka, nagbibigay ka ng tulong, itaas mo lagi ang ating Panginoon. Si Lord matutuwa doon, nakikita niya, ito nagmamalaki parang sa kanya galing yan Di ba may ganun? Ikaw yung tumulong, pero mukhang ikaw, hindi naman sa'yo galing yung tulong, pero ikaw yung mukhang bida. Parang ganito, pera ng sambayanan yung yung itinulong mo, tapos mukha mo lagi bida dyan. Ano yun sa'yo? Sa lahat ng plastic mukha mo, okay lang kung ikaw lahat bumili nun. Nakuha mo yun, tapos ikaw ang bida. Ano mararamdaman ngayon nun ng Panginoon pag ganon? You have to bless the giver. Walang masama doon kasi dapat tayo ay alulod ng pagpapala. Dapat ibig sabihin nun, tayo ay channel ng blessing. Para, gusto mo kapatid, tuloy-tuloy yung blessing sa atin, dapat alulod ka, dapat tumutuloy. Dinadaanan ka ng blessing, pero at the same time, dinadaanan ka nga. Nagiging channel ka rin sa ibang tao. Pero dapat, si Lord, ang na-acknowledge dito. At si Lord, ang nululuwalhati. How to appreciate those who bless you? Tiyak yan mga kapatid, maraming mga tao ang naging mabuti at magiging mabuti pa sa'yo. But how to appreciate those who bless you? Number 1, rejoice. Number 2, remember. And then number 3, reciprocate. According to Mayo Clinic Health System and Harvard Health Publishing, studies have shown that being thankful can make you, listen to this, healthier and happier. Napakarami po mga kapatid na pag-aaral, proven na studies, ang nagsasabi that being thankful can make you healthier and happier. Dalawang psychologists po mga kapatid,
na sina Dr. Robert Emmons of the University of California and Dr. Michael McCullough of University of Miami have done much of the research on gratitude. In one study, ganito ang ginawa nila. They asked all participants a few sentences each week focusing on a particular topic. Group A. Sinabi nila sa Group A, isulat ninyo yung mga bagay na ipinagpapasalamat ninyo sa nangyari sa inyo sa buong linggo. Yun lang, doon kayo mag-focus. Tiyak yan may pangit eh. Pero mag-focus kayo doon sa magandang mga nangyari sa inyo. Sulat nyo yun. Okay? Group B. Ang isusulat nyo naman, lahat ng irritations ninyo. Nakakainis. Doon kayo mag-focus. Although may magandang nangyari, pero mag-focus kayo sa kung saan kayo naiirita. Sa nangyari sa inyo sa buong linggo. Yun ang sinulat nila. Yung third na grupo, bahala kayo. Sulat nyo yung negative, sulat nyo yung positive. Basta lahat yun, doon kayo mag-focus, bahala kayo. Huwag nyo intindihin masyado yan. Kung ano lang, walang focus dito. Sinabi niya, bahala kayo. Kung ano lang ang laman ng puso ninyo, yun lang ang gawin ninyo. After 10 weeks, yung group A, na kung saan nagbigay ng emphasis sa pagiging grateful, sa pagiging thankful, natuklasan nila, nangyari dito, mas naging optimistic yung group A. Kasi nag-focus sila sa anong maganda nangyari sa akin sa week na ito, naging optimistic sila. At mas nag-exercise sila kaysa dito sa mga group B sa group C. Mas binigyan nila ng pagpapahalaga yung katawan nila, yung health nila. At ang nangyari dito, they had fewer visits to physicians than those who focus on their irritations. At maging doon sa mga walang focus, doon sa maganda naman na nangyari sa kanila. So mas kaunti yung pagpunta nila sa mga physicians nung panahon na yon. Nakuha natin mga kapatid, naging epekto sa kanila, mas naging healthy sila, mas naging optimistic sila sa buhay, mas naging maayos. Yung takbo ng buhay nila. Alam niyo po ba mga kapatid, many studies today have discovered that gratitude has lasting effects on the brain. Marami mga pag-aaral din na nagsabi na may lasting effect yung pagiging mapagpasalamat sa mental health natin. Ayan po yung sinabi ko sa inyo kanina. Yung adverse effect ng childhood trauma sa pagtanda natin. Kaya ganyan ka ngayon dahil ganyan ka noon. Yan yung mga nangyari sa'yo. Hindi ko lang masasabi yung iba dito dahil medyo yung mga examples na ganun. Kaya ka nagiging ganito yung kilos mo ngayon kasi naging ganyan yung dati. Na ginawa sa'yo o nagawa mo. Lalo na yung mga traumatic na events nung ating kabataan. Kaya mahirap yung tao, kaya lagi siyang hindi mapagpasalamat, kaya hindi maganda yung pamumuhay niya, akala niya wala lang. Kaya lang, ayan na yan eh. Nangyari na yan sa past mo eh. Hindi na yung magandang nangyari eh. Anong gagawin mo? You have to train your brain. You have to train your heart. Again, being thankful can make you healthier and happier. Sabi na maraming pag-aaral, ito pa, nung pinag-aralan nila, yung mga nagiging mapagpasalamat, karamihan, yung mga nagiging fulfilled sa buhay. May sense of fulfillment, mas nagiging matagumpay, may success sa significance yung kanilang ginagawa. Fruitful at the same time, fulfilled. Kasi maraming tao, naging matagumpay sa kanilang area, isang area ng kanilang buhay, kaya lang walang sense of fulfillment, ang daming regrets, ang pangit ng ending ng buhay nila. Kapatid, may mga prayer request ka ba ngayon? Baka ito na yung solusyon. Dapat marunong ka magpasalamat. Dapat magkaroon ka ng attitude of gratitude. Kung alam mo lang yung magiging epekto kapag ganito ka. Kung alam mo lang kapatid yung magiging epekto kapag marunong kang hindi lang tumanggap kundi magbigay. O bigyan ko pa kayo ng example. Lastly, dito sa verse natin. In verse 22, kung papansinin nyo lang, yung nagpapasalamat na, acknowledgement na ni Apostle Paul. Para kasing pelikula yan o kaya thesis o dissertation. Sa huling-huli, di ba, may acknowledgement din doon o kaya yung iba kasi sa una eh.
May mga ganun. Pero sa pelikula, yung pasasalamat, nandoon na. Ito yung ginawa niya ngayon. And greetings to you from all of God's people here. And especially those who work in the service of the emperor. Uy. Greetings to you. Binabati niya yung mga kapatid sa pananampalataya. From all God's people here, especially to those who work in the service of the emperor. Ibig sabihin, may mga naabot ng gospel na nagtatrabaho dun sa emperor. Yung emperor, ulitin ko, ito yung Diyos nila dati. Ito yung King of Kings. Hari ito ng mga hari. Dati. Biruin mo na, abot hanggang dun sa palasyo. Dahil sa support na binigay nila sa kanya, napakalaki. Napakatindi na naging resulta nito. Ultimo sa kaharian ng imperyo, umabot. Kaya kapag para kay Lord yung ginagawa ng isang tao, tiyak na hindi masasayang. At tiyak na magiging malaki ang epekto nito. Kung alam mo lang ang magiging epekto nito ng ginagawa mo para dun sa tao. At kung paano ka nagiging thankful. Kung paano ka hindi lang mag-receive, kundi kung paano ka rin magbigay. Kapag nakatanggap ka na, kung alam mo lang. Kung alam mo lang. Alam niyo po, doon sa pinag-aaralan ko ngayon, sa adverse effect ng childhood trauma, kapag tumanda ka, dalawa nagiging importanteng epekto. Although marami. Yung isa, umuulit eh. Yung dating nangyari, yung sinabi mong, ayaw kong maging katulad nila. Hindi mangyayari sa akin yan. Pero hindi mo alam, nangyayari na sa buhay mo. Nagiging katulad ka, ng tatay mo na nang iwan sa'yo, ng nanay mo na nang iwan sa'yo. O yung tao na nanloko sa magulang mo, nanloko sa inyo, mamaya nagloloko ka na rin ngayon. Yung ayaw mo, na nangyayari sa kanila dati, di ka makawala doon sa pangyayaring yon. Nagiging ganun ka o mas nagiging worse ka pa. Pangalawang epekto, kapag na-train mo yung emotion mo, yung katawan mo, at yung isip mo, mas nagiging pagpapala ka sa mga tao ngayon. Sila, alam niyo po ba, karamihan ng mga matagumpay ngayon at blessing ngayon, ay may mga mapapait na kahapon. Anong pinakaiba? Yung puso nila at isipan nila. Train nila na tingnan yung brighter side of life. Marunong sila hindi lang mag-receive, marunong silang magbigay ng tama. Ganito na nga yung ginawa sa akin, uulitin ko pa sa ibang tao. Nasaktan na nga ako dati, nung bata ako sasaktan ko rin yung mga bata ngayon. Yung ibang tao, nagiging tama yung mindset nila. Kaya sila yung mas nagiging fulfilled, sila yung mas nagiging blessing ngayon. Napansin mo kapatid, kapag marunong ka, tulad ni Apostle Paul, ang layo na naabot. Hindi mo alam ilan kabataan na maaayos ang buhay. Hindi mo alam kung ilan yung mga tao maaayos ang buhay because of your experiences in life. Dahil sa mga nangyari sa'yo, kung magiging tama lang yung gagawin mo. Ang unang gagawin mo kapatid, ayusin mo yung puso mo, paayos mo kay Lord. Paayos mo yung buhay mo sa Panginoon. Kayang magbago. Ulitin ko, ang pinakamatatagumpay at pinaka-blessed, pinaka-matinding nagiging blessing sa iba ay yung mga taong may mapapait na pinagdaanan sa buhay. Ayusin mo ang puso mo. I want you to close your eyes right now. Sino sa atin ngayon, kapatid? Tignan niyo si Apostle Paul. He has all the reason para mag-focus sa irritations, para magwala sa buhay. Ano bang kasalanan ng ginawa niya para ikulong siya? Nagsishare lang naman siya ng good news, di ba? Tapos gaganituhin siya. Parang hindi niya naman deserving. Minsan may mga ganyan tayo sa buhay. Minsan di mo deserving. Bakit? Bata ka pa nung ginawa sa'yo yun eh. Mahina ba kayo eh?
Hindi ka kasi naging makapangyarihan katulad nila eh. Pero alam mo kapatid, panahon na para lumaya ka. Ulitin ko, maraming pinaka-blessed ngayon. Maraming ginagamit ng matindi ngayon sa iba't ibang kapamaraanan. Ang may mapapait at napakasakit na kahapon. Katulad ni Apostle Paul, naging tama lang ang reaksyon niya. Naging tama lang ang expression niya. Mas highlights niya yung mga magagandang nangyari. Natututo siya sa pangit at naitataas ang Panginoon higit sa lahat. Anong pinagkaiba ni Apostle Paul sa mga ibang nakakulong na contemporary niya at kasama niya? Pinagkaiba nila, si Lord ang naghahari. Si Lord ang naitataas. Si Lord ang sentro. If you are this person right now na sinasabi mo, gusto kong makalaya sa past, gusto kong makalaya dito sa aking kinalalagyan, gusto kong mabago yung isip, puso ko. Gusto ko yung pait, yung sakit na nangyari sa akin in the past, ay wag ko nang maibigay sa iba. Huwag ko na maparusahan yung iba sa parusang nangyari sa akin. Hindi, Lord, gamitin mo po ako para makapagturo, para makatulong, para maging pagpapala sa kabila ng pait at sakit ng kahapon. If you're this person right now, sinasabi mo, kailangan ko ng tulong mo, Panginoon. Kailangan ko ng tulong mo. Right now, mananalangin tayo. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. Heal me. Bless me. In Jesus' name. Amen. Ngayong oras na ito, kapatid, kung ipinanalangin mo yan, una, if this is your first time na ipinanalangin mo yung prayer na yan, maniwala ka, kapatid, si Lord ay dumidinig ng panalangin. Si Lord ay nagpapalaya. Si Lord ay nagpapala. Kung ikaw man ay nasa kalagitnaan ng pagsubok, ng persecutions, ng mga difficulties ngayon, nasa matinding obstacles na ngayon ng kanyang buhay, sipin mo na lang si Apostle Paul, nasa kalagitnaan din siya ng pagsubok. Pero sa kalagitnaan ng pagsubok, may kagalakan at may kasaganaan. Ang pinaka number one factor doon si Lord. Huwag mong kalilimutan si Lord na maitaas pa rin sa lahat ng pangyayaring yan. Father God, bless these brothers and sisters right now who are experiencing difficulties, Lord. Sickness, diseases, Lord. Pains, Lord, na nasa kalagitnaan sila ng pagsubok ngayon. Katulad ni Apostle Paul, baguhin mo po ang isip at puso. I-heal mo po, Panginoon, lahat ng regrets, Panginoon, lahat ng irritations namin sa buhay, lahat, Panginoon, ng mga pains, Lord, na umaalipin sa amin. I pray, God, that you heal us. In the name of Jesus, heal this brother, heal this sister right now. In the name of Jesus. Palayain mo po kami at palitan mo po ito, Panginoon, ng puso na mapagpasalamat una sa iyo, Panginoon, at sa mga tao na nakatulong sa amin at naging pagpapala sa amin. Ngayong buwan na ito, ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, Panginoon, baguhin mo po yung puso namin. Dahil naniniwala kami may ibabago pa ang buhay namin. Ngayong oras na ito, kapatid, come on, just thank the Lord right now. Personally, just praise the Lord. Unahin mo na ngayon si Lord. Unahin mo na magpasalamat sa Panginoon ngayong oras na ito. Unahin mo na yung pagpapasalamat. Punuin mo na yung puso mo, kapatid, ngayong oras na ito ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Hindi nagkukulang ating Panginoon. Bigyan mo ng papuri yung Diyos na nagpapagaling, yung Diyos na nagpapalaya, yung Diyos na nagpapala, yung Diyos na hindi ka iiwan. The God who can turn your mourning into dancing. The God
God who can turn a mess into a message. The God who can turn a victim into a victor. Praise Him. He is good. And His mercy endures forever. Just thank Him. Mabuti ang ating Panginoon. Hindi Kanya pababayaan, kapatid. Ikaw man ay nasa kalagitnaan ng malaking pagsubok. Lift up your praise. Thank Him above all. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ito. Give praise to your God. Sa Diyos na nagpala. Sa Diyos na hindi ka iiwan at pababayaan. Ibigay mo sa Kanya lahat ng pasasalamat. Lahat ng pagdakila. Lahat ng nararapat para sa Kanya. Praise Him! Hallelujah! Oh, Jesus! Bless the Lord, oh my soul! And all that is within me, bless His holy name! Oh, God! Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. We bless your holy name. Salamat po, Panginoon. Dahil sa kalagitnaan ng persecutions, sa kalagitnaan ng pangangailangan, hindi ka nawawala, Lord, sa eksena ng buhay namin. Hindi ka nawawala, Panginoon. Salamat dahil may mga pinagaling ka ngayong araw na ito. Salamat sa healing, Panginoon. Lord, may mga kapatid dito na may mapait, masakit na kahapon, Panginoon, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay magiging pagpapala ngayon. Salamat po, Panginoon, sa healing. Nadalangin ko nga po, Panginoon, na sa amin na tumanggap ng kabutihan, turuan mo kami na matrain namin ang sarili namin, Panginoon, na matuto rin na magsukli, na magbalik nito sa iba't ibang kapamaraanan. Salamat po, Panginoon. At naniniwala ako, Lord, na sa mga maaabot nito, ng mga ginagawa mo, ng mga pinapagawa mo sa amin na kabutihan, hindi namin alam specifically kung ano mangyayari. Pero naniniwala kami, Panginoon, na maraming maaabot ang aming buhay na pinagpala mo, Panginoon, na ikaw ang maluluwalhati. Salamat po, Panginoon. It's an honor, God, to be used by our Savior, by our God. Wala naman kaming pagmamalaki, Lord, kasi sa iyo galing ang lahat ng ito. Kaya po, Panginoon, gawin mo pong maging mabuting sasidlaan ng aming buhay. Patuloy kami maging channel of blessing, maging container ng blessing at maging channel of blessings, Lord. Para nang sa gayon, kami po ay pinagpala at kami ay maging pagpapala. Salamat po. Right now, selyuhan natin lahat ng ating napag-usapan, maalala natin ito at maisabuhay natin. Dahil naniniwala ako, mga kapatid, marami pang maaapektuhan ng mga gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time we declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody will shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week.